itin. Oo, yung patuto dyan. Kaya lang. Ito, sinabi sa atin natin sa antay. 2007. Lagi tayo ha. Mag-ready mo na, ikaw ko muna. Ito na yung daan natin tayo para makakalahad na tayo dahil hindi natin, yung kasaysayan natin, hindi natin maano dahil alam mo, nandiyan ka, nandun ako. Saan ang patutuo natin tayo kung di tayo magpapatuto sa sarili natin. GP, ano yung Ito nangyari sa akin. Tandaan ito. Video ko sa ito. Yung pa ni... Ayan. Diyan pa pala. Huwag mo ikaw tapa sa mana. District pa na. Sige, pwede ito. Mabubuhanan. Hindi, pati sa'yo. Patay ko. Patay mo muna. Opo, para malinaw. Ayan. Ito. Mag-umpisa na. Okay na, ikaw namin. Ikaw na. Sige. Si tatay ang patuto sa akin. Ako, si Pepe Cruz, taga Balasiki. Nagkita kami ni Ama noong 2007. Kami lang dalawa sa kwarto doon sa Tagupan. Ang totoong nangyari sa amin, maraming kung dapat mo ninyong malaman na hindi ka palipaliwala. Pero, nangyari. Isang gabi, sinabihan ako ng magkawalak ko ang ama niya may death. Kami lang dalawa doon sa kwarto. Bago doon, nilagyan ako ng bato. Sabi ng kaulak ko, wag ko raw pahirapan si Biden kasi siya ay anak niya. Tinanong ko kung ano pangalan sa kausap ko. Sabi niya, siya si Jesus. At huwag ko na uutusan. Huwag ko na paruro sa Panginoon. Siya Biden. Kasi mahal niya. Nakatingin na naman ako na para sa aming mga pamilya ang ginagawa namin.
Pasensya na po. Sabi sa akin, naku tigilan na pa. Huwag ba tawag ko raw pahirapan siya ba? Saan humingi ako ng tawad? Sabi ko, patawarin niyo na po ako. Sabi ko, kung mali ang ginawa ko, ang iniisip ko lang para sa pamilya namin, sabi ko. Pero sabi naman ng kausap ko, nangyari yun, sa madali, yung ating gabi, kami lang dalawa niya may sa kwarto. Sabi niya, patatawarin daw ako. Matawag lang ako. Huwag ko siyang uutusan. Ang ginawa ko naman, hindi ko alam kung paano nangyari. Bakit yung bato pinaya sa akin na may din noon, ipinagpupan sa ulo ko para daw patawarin ako. Hindi ko pinigilan. Sige, tigilan ko yung sakit, ama, sabi ko. Magpatawad yun lang ako, sabi ko. O, sige ko patawad ako, tumigil. Talagang ganun ko yung kama-kama ko yung bato. Bato malaki. Malaki. Ngayon, nung tumigil, ginising, akala ko ginising na si Ama Eden ay tulog. Kaya ginising ko siya. Ang tawag ko doon sa kanya, Ruel, dahil yun ang pangalan niya noon. Sabi ko, Ruel, gising ka, nakuha na ko yan ang mo. Sabi ko, pinupo ko yung ulo ko, huwag daw kitang utusan, sabi ko. Bukod dito lang. Tapos, sabi niya, buksan mo ilaw, sabi niya. Pagkabukas ko ng ilaw, ako din, sabi ni Ama Eden. Pinakita sa akin yung dibdib niya. Malaking cross na pula. Akala ko kinayod yung dibdib niya. Bakit yan kinayod mo? Sabi ko, cross na namumula. Sabi ko, at sabi naman ni Ama Eden, ako rin tinatakan ako, tan na raw na ako'y anak nila. Sabi ko, doon ako naniwala na yung kausap ko si Papa Jesus na diyan ang ama ni Eden. Tapos dito. Tapos nung tumango siyang gano'n, nakita ko dito sa doon niya, triangle na pula. Bakit pati noong ako may pula? Tatak nila sa akin yan. Na ako'y anak nila sabi. Doon ako naniwala. Kaya siya ay anak ng Diyos, ni Jesus Christ. Doon kami nagsimula, marami nang pinagawa namin. Nandyan yung isang pagkakataon na namulot kami ng maraming bato. Kung inyo napapansin, papunta nyo doon sa chapel, maraming bato yung maliliit. Hinukay namin yun sa pabyan. 2 sako yun.
naghuhuli kami noon, ngayon, nung mga alas 3 ng hapon, pinatigil sila ni Ama tama sa tabi. Sabi ng Espiritu sa kanya, mamumulat sila ng bato galing doon sa ilan ng ilogin namin. Tatapos daw, pagdating na ng alas 6, mauubos ng napulot yung bato. Ganun na ang nangyari. Maraming bato yung nakikita niyo sa chapel ngayon. Yung mga malindod galing sa Sampabian. Hinukay namin yun. Yun ang mga tinanong namin kung sino-sino mga yun. Pangalan ng mga anghel. Lahat sila nandoon. Pinulat namin. Kaya yung mga bato na yun, sagrado yun. Kung sino man ang gumalaw doon, na hindi pinapaalam, parurusahan. Parurusahan yun. Kasi, bago ilagay yun sa chapel, pinahirap pa naman ng larak yung lana, yung kaming dalawa ng gadgad ng yung tama naman yung isang dalawang buti ng yung darapon ng miskape yung malaking gano'n. Ang pinagtod ko ng yung 14, siya ay 8. Simula kami ng umaga hanggang alas 12. Tanghali, tapos namin yung ko. Pagdating ng alas 9 namin, hanggang alas 3, naluto na. Yun lang. Kaya walang pwedeng gumalaw doon kung hindi ipapalam si Ama. May mangyayari sa kanya. Nung pagkatapos namin mapahir lahat, ubus din yung lahat. Ang pinagtataka ko doon, habang pinapahiran, nung kunti na lang, paano nalaman niya na may nawawala na bato? Yung pala, yung kasama namin si Arman, nanguha ng bato, nag-uwi ng 7 pinanong bato sa bahay niya. Ang hinaharap pa niya 4. Kaya tinawagan ko si Arman, taga mga ganyan. Tinanong ko kung may kinuhang bato. Oo, sabi niya meron. Dalhin mo dito lahat yan, balik mo. Binalik niya 7. Kaya yung 4 na yun, yung pala mga anghel yun. Mga santo, mga santa. Yung iba, hari. Kaya kung sino man magbilaw doon sa mga sino man magbilaw doon sa mga bato,
Huwag niyo na ituloy po mo. Magpaalam kayo, siya ba? Kung saan mo namin pinulot yung mga malalaki. Masagrado ang mga bato yun. At ibabalik ko yan na kung sino siya. Isang gabi, kami lang dalawa sa kwarto. Sabi niya, darating daw ang ama ko at nana ko sabi. O, di sige, hintayin natin, sabi ko. No. Magkahating gabi na. Sobrang lang sa ikot sola. Magkahating gabi na, sabi niya, nandiyan na siya, Max. Oo, sabi ko kasama siya, Max. Kahit mama niya. Tinanong ko kung sinong mama niya. Amay din. Siya si... Mary Magdalene. Sabihin sa akin, huwag mo utusan si Ama Eden. Bayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Dahil lahat ng gagawin niya, galing sa akin, sabi ko ako. Nung dumating si Mama Mary, ay Mama Magdalene, kinantaan pa siya. Nahihirapan din dahil siya ang witness ko. Kami ng dalawa. Siya lang ang nakakalam. Ang Diyos at siya. Ang alaala lang niya sa kanya. Siya ang nagpapatotoo ng lahat tungkol sa amin dalawa. Ginamit niya ako, ginamit din siya ng Diyos. Puro mapalad ang mga taong ginamit ng Diyos. Yan, tuloy niya ang kanyang kasaysayan tungkol sa akin. Ngayon, ituloy ko doon sa kanyang pag-ayun. Nag-ayun na siya, mga 40 days. 40 nights. Hindi kumain. Noong ikasabong araw, sabi ko, kahit ano ba, kahit kunti lang, kahit isang masalat lang, sabi ko, pinabigyan niya ako, tumagal lang ng isa, tapos pinalik sa akin. Ako'y nag-aalala kasi nandun ka sa bahay, ayaw ko magkasakit. Pero hindi niya nagkasakit. 40 days, 40 nights, nilista ko yun sa kalendaryo. Rapid nang mag-history noon.
matapos yun, sige kakain na ako. Kumain kami dalawa. Pero kadalasan ako lang kumakain din pag natatatakot na ako. Pagka ako mamatay ito, sabi ko, biro. Pero hindi, malakas pa siya sa akin. Yun ang isa kong palagan. Bakit nangyari ka na hindi kumain? Bakit malakas pa sa akin? Oh, dumaan naman ng maraming taon, ang maraming buwan. Tapos, tinuloy namin yung pagkukay doon sa papel. Sabi niya, bibinyagan daw. Yun sa papel, malapit kami sa dagat. Ang may-ari ng bahay. Ang may-ari ng bahay. Narito yung babae, pero asawa niya, German, nasa Canada sila. Malaki yung bahay doon. Sabi niya, bibinyagan ako, sabi niya. O, di sige. Bigyan kailangan ba dinom? Sabi niya, hindi raw. Ano gawin natin? Maganda tayo ng 5 lechon na manok. Ay yung tinura, ay yung inihaw. 5 yun. 5 coke na family size. At saka 5 mansanas. Yun lang. Pinakain. Inahanda namin. Nung malapit na mag-aalas 12, pero madilim yung panahon nun. Talagang uulan. Hindi mo makita yung araw. Nung mag-aalas 12 na, naglakad kayo putang dagat. Nagdala siya ng yung kutina na palagyan ng tubig para sa paligo ko. Pag-uwi. Pagdating namin sa dagat, bago kami mapunta doon ng ganito kalalim, may pinulot siyang bato maliit. Nalandala ko pa yung malaking bato ko na pinukpo ko sa ulo ko. Nasa bulsa ko. Ngayon, may pinulot siya na bato maliit, ganito lang. O, ito lang para sa'yo. Sabi, pinulsa ko dito sa kabila. Di tuloy kami doon hanggang dito. Mayat-maya, ako nakatalikot ako sa dagat. Siya mo nakaharap siya. Sinabuhin ako ng tubig ganun. Bakit yan? Ano yan? Pinibendisyon ka ni Mama Mary. Sabi mo. Pero kung malalaking alon, parang pagbilangan ka. Sabi ko, huwag ka nalayo kasi hindi ako marunong lumangon. Sabi ko, sa kumala. Sabi. Tapos, may na naman. Kasi madilim yung langit ha. Walang sikat ng araw. Tapos, tatabisi. Sinabuhay na naman ako. Medyo malakas. Sino yan? Sabi ko. Siya ama niya si Diyos yun. Pangatlong beses na sinabuhay na ang lakas. Talaga niya ako makapulakas sa bakit gano'n niya ito. Sino yan? Holy Spirit, sabi niya. Ang liwanag. Tapos, hindi, ay gano'n. Ngayon, yung nagtataka ko kasi malalakas yung dalo yun. Bakit
dalawang beses na lumundag sa amin yung hindi kami sinagasaan. Bakit yun? Sabi ko sa isip ko. Dito yung alon, ang lakas. Kumano yung alon, no? Lumagpas. Kumagpas sa alon. Sabi, Sabi niya, bakit ganun? Ang tubig dito, hindi gumalaw. Pag ganun ang yung alon, tapos, pag ganun, diretso. Kami lang, andito, diretso yung alon, diretso. Dito lang sa amin dalawa. Lumagpas, nagtaka siya. Taka, bakit hindi tayo lumundag sa atin yung daluyong? Yung alon. Tayo. Nung umupa yung dagat, wala na yung mga malalaking alon. Biglang humina ang alon. Sabi ko, nasaan ngayon yung bumukas ang langit? Sabi ko. Kaya tinanong ko sa kanya, kagaya pa yung pinya mo pa, kagaya ba ng nangyari kay Jesus? Oo, sabi niya. Bubukasin ba ang langit? Oo. Meron pa kalapati? Oo. Yun, nangyari yun. Madilim na doon. Ngayon nung bukas, pagkatapos akong paliguan, umupa yung dagat. Tinanong ko siya ngayon, nasaan ngayon yung bubukas ng langit? Sabi ko, tumingin ka sa taas. Sabi niya, hindi ko maniwala, di madilim eh. Umikot-ikot ako po gano'n. Tapos, tinuro ko, ay ito, bukas sa langit. Sabi ko, mayroong malaking buwag na walang ulap. Bumukas ang unang maliit, maluwang. Oo. Pagbalik ko gano'n sa bulsa ko, bakit nawala yung bato kong malaki? Yung pinukukot ulo. Nawala. Sabi ko, Lord, nawala yung bato ko. Nataka ko, mabigat na yun, bakit? Nawala, paano nawala? Sabi niya, nasa iyo na, pumasok ba sa iyo? Nakita mo na eh, sabi. Sige nga, sabi ko. Nasaan ngayon yung kalapati? Sabi ko. Tingin ka doon sa kuwang na walang ulap. Maluwang ganito. Nataka ko doon, bakit madilim doon lang sa... Wala akong makita. Yung liwanag dito sa amin. Wala naman sabi ko, pero nung tinitigan mo buti, Yun, sabi ko, mumang alin yung mata mo doon sa puwang. Ngayon nakita ko parang plastic na malaki. Na parang saranggola. Saranggola. Nag-iisip ako, saranggola yata yun. Tapos, ito saranggola, bakit abot ng ganun doon? Dapat bubagsak ko yan. Sabi ko sa isip ko. Tapos, may kalapati. Kung doon sa maliwanag. Ay, napayan ako nung makita ko yung kalapati. ang kalapati, ganito kalaki. Yung taas Hindi lang kalapati maliit. Ang una-una, sabi ko, yun, pumunta sa ulap na puti. So, Sabi niya, baga-baga. Hindi. Sabi ko, pupunta yan sa blue. Pumunta sa blue, gumanong pa sa kanyang kalapati. Gumawa niya. Nakaharap sa kanya. Tatlong beses bumalik. Doon siya umiyak. Okay. Doon siya lumuhod. Naniwala na ako, sabi ko. Sabay, press diking dagupan. Yung Dagupan, sabay. Tapos, nung umuwi na kami, nakita ko na yun. Bumugat sa langit. Yung kalapati, nandun sa taas. Nung umuwi na kami, wala na yung kalapati. Sabi, habang kumakain kami, no? Hindi, Sabi ko sila pasal.
yung handa namin na pagkain, kung muna kami tigisa. Ang kinain namin, yung little manok, apple, tsaka yung gulok. Naiwan yung apat, apple. Nahiya kami, napahinga kami, makatabi kami doon sa bahay na yun. Sa flooring mo ba? May second floor yun. Ayun, ganyan sa labas, pahinga kami. Pahinga kami. Habang nagpipintuan kami, nakatulog siya. Ako naman nakapili ganun. Bakit? May nakita kong ang liwanag parang mata. Dalawa. Sabi, ano kaya? Hindi ako may nakita kong ilaw ng gano'n, dalawang Yung sabi artist ko. na. Ano kaya yun? Tingnan mo yung binigay ko sa yung bato, yung mali. Natuti. Oh, dilo ko sa porta. Tinignan ko, bakit? Yung bato, may dalawang mata. Yung magagamit dalawang mata. Yan, sabi, yan ang nakita mo. Sabi niya, para sa iyo ang tambo mo. Para ikaw ang nakakaalam ng lahat. Sabi niya, ayun. Ang nangyari sa amin ang kapapalakan doon. Napalag siya dahil sa kanya pinatiwala ng Diyos Ama. Para sa akin, siya ang witness ko. Nagpapasalamat ako. At ako napili. Isipin mo, isa lang ang witness ko siya. Ang patuloy. Dalawa sana kami. Ito sinunong. Yung bahay niya din na Dito sa ba likod. niya? Bayaw niya yung Guillermo na may-ari ng bahay. Ayaw ko dyan, sabi yan. Kasi nakakita siya ng naniligo dun sa bandang buwan. Yun ang pinanood niya, mag-asawa. Na naniligo, naka-body suit. Hindi niya nakita. Kaya hindi niya nakita, ako lang. Mayroon pa isa kasama na Anselmo. Anselmo. Ewan ko kung buhay pa siya. Buhay pa. Hindi mo nagkasama. Anong kwento niya? Yung pumunta ka sa dito. Bulungan. Yung mayroon tayo kukunin, pinagpayan ko lang. Sa Nasinto. Ano kwento niya sa iyo? Ngayon, napunta kami sa Nasinto. Dahil ko yung cat na pag-deliver ko ng furniture mo. Pagdating namin, bundok yun sa San Jacinto, barangay. Nagpas ng kwan, bulong kwan. Nagpas kila Dante, ng barangay. Nagpas ng eskwelahan. Pagdating namin doon, dito lang sabi ko kunin ako. So sige, nakita ako sa kalsada. Silang dalawa ni Anselmo, buwaba. Bundok ganun buwaba. Ngayon, nakita ako nung
kapitan ng barangay. Dumaan siya doon. Bakit? Anong hinihintay nyo? Nawalan yung kwan, nawalan ng krudo yung sasakyan. Pinabibili ko yung dalawang kasama ko, sabi ko. Nagkwento kami mga 2 minutes. O sige, kung basta huwag ka lang lumayo dyan sa sasakyan mo. Kasi kagabi, sabi niya, may nawalang water pump dito, sabi niya. Para hindi kayo paghinalaan. Diyan lang. Hintayin mo yung mga kasama mo, sabi niya. Sa isip, huwag kayo lumabas. Sabi ko, din na sa inumaling ako doon sa kapitan eh. Sabi ko, wala ko kasama, bumibili lang sila ng gasolina. Tapos, hindi nga sila lumabas. Umalis na yung kapitan. So, maya, sila na naman lumabas. Ano na, tinanong ko si Ansel mo, ano nangyari? Nagtaka rin si Ansel mo. Sabi niya, bakit yun? May butas, may kinuha siya ma. Sabi niya, may butas, pinaypayan lang yung ganun. Bakit lumalaki yung butas? Sabi niya. So, hindi ko, ano nangyari? Hindi ko alam, sabi niya, kung anong ginawa. So, yun ang nakapagkakaya siya. Isa rin, testigo yun. Tistig, sabi ko sa kanya, alika. Pinaypayan lang. Piluwakin ka mo. Meron lang tayo kukunin dyan. Tapos pinaypayan ko. Pagpaypay ko, bumubutas yan, lumaki. Tapos, lumaki yan, sabi na gulat siya. Tabunan natin. Pagtabon, uwi na tayo. May tao, may kausap. Si Tatay Pepe. Ngayon, ang tinanong sa kanya, ano sabi niya? May kausap kayo, sabi niya. Oo, may kausap kayo. Oo, yung barangay captain, sabi ko. Mabuti, hindi na dumating. Dahil sinungaling ako. Kasi kapangyarihan lang naman yung ginawa doon sa ilalim. Walang pinabulang na. Katapos ngayon, ay tungkol sa damit natin. Tungkol sa damit. Marami. Yung tatak ng damit natin, ng logo. May kaibigan kaming attorney, si Algie. Iwan ko kung patay na rin yun. Patay na to. Pumunta din yung mga pamilya niya. Tapos, punta kami sa Manila. Sige, bakit? Sabi ko, hindi ko kunin. Ito si Joseph naman, may binigay na damit kay Ama. Yung damit yung may kamay-kamay. No. Ang design nun, puro kamay lang. Ganda, sabi ko. Puro kamay. Yung nasa likod, Walang tatak. Walang kamay. Dinala namin sa Manila yun. Yung bahay sa Makati, malapit sa South Cemetery. Isang kanto lang. Cemetery na. Nung nag-uusap kami, ako nasa kabilang ako. Sa Terry. Nag-uusap sila ni RJ. Ay, ang tawag namin doon. Sa Tony. Abang nag-uusap sila. Ewan ko kung may parang kidlat Between, bumaba. between sabi na ba? Bakit? Sabi ko, tingnan ko yung damit ko, sabi. Binulong-sab ng mga 4 to 12. Kunin mong damit. Isa lang damit ko yun. Binigay na yung Singapore. Hindi niya, kinote niya mainit daw. Parang ayaw niya. Joseph, katapos sa binigay sa akin, dinala ko yun sa Makati. Kinuha ko sa ratan ng damit ko. Pag ganun ko, bumaba ang bituin. Tinataka niya nga angel. Bakit may, Dalawang witness ko doon. bakit may marka ng iba? Yung angel. Dito, angel. Sa likod. Dito sa likod. Loob. Tapos sabi ko, hindi ko sila kilala.
Ama, hindi ko sila kilala. Binalik ko ulit saratan. Sa teres kami. Patapos, mamaya, binulo na naman sa akin. Kunin mo ang damit mo. Kunin ko naman. Sabi ko, tayo, kunin mo na yung damit. Pagtanong ko, bumawa na ng bituin. Makita mo yung bituin, diretso, prakidlat. Tapos, yung damit ko ay tinatakan niya. Doon sila nagtaka. Yun ang mga... Dalawang bituin ang nakatatak sa damit ko. Yun ang kapapalagan, hindi ko maintindihan din. Tapos, Tapos lang siya agi sana ngayon. Pwede magpatotoo. magpatuto. Ngayon, pinicturan yun, no? Then nangyari yun sa bahay niya. Mismo. O sa Makati. Katapos yun tayo, pinicturan nyo. Oo. Alam mo, ibig sabihin niya, picturean nyo, pinasuot ko yan. Alam mo, pader yan, pinicturean nila. Anong nakita niyo sa picture? Pader, yung damit ko, hindi nila nakuha. Hindi rin kayo nakita ma. Hindi. Nagulat kayo, no? Bakit? Pag picture, parang walang tao. Yung damit siya lang. Nandun ako, nakaharang ako gano'n. Picture niya ako sa likod. Sabi niya, picture natin yung damit. Pag picture, ang nakita niya, wala ako. Siya. Maraming kapapalagan nangyari. Year 2007. Ang sila ko noon, yung Samsung na 31 yata yun. Malit ang camera. Ito pa nangyari pa. Punta kami sa Salong yun, yung may mga gamot din doon. Laon yun, manggagamot. Yung unang bayan ng kwan, bago sa bago pagkalapas ng Pangasinan. Yes. Punta kami doon. Inanak namin lahat ng mga spiritual lahat ng magagamot pinunta namin. Inanak namin ang totoo. Dahil bilang sila, yung mga may kapangyarihan gano'n, yung mga may pinahanap siya man, dinala kami doon, inaralan kami. Yung mga tao niya doon kung anong ginagawa, pinahiga kami sa Tagudin. Tagudin. Marami ang nagluluklok sa mga tao ng mga espiritu. Tagudin. Iba-iba. Unang naon yun. Lahat ginalang. Kung kanilang mga resalista sila. Siya ang kasama ko. Pinahiga kami naman. Ang tawag Parang na siguro may nasabi rin sa amin. walang Walang nangyari. Siguro 2 oras kami nakahiga. Pinapaypayan pa kami. napagod ang nagpaypay. Sabi niya, nakatulog na pala kayo. Natulog po. Ngayon, pag uwi namin sa bahay, matulog na kami. Magkatabi kami sa kami. Bakit? Akala ko tulog na. May tumuha sa akin. Alam mo, sabi niya, bakit hindi walang pumalo sa inyo? Sabi niya, ako ang gumawa nun. Sabi niya, bakit po? Sabi ko, hindi pwedeng pasugin kayo ng ibang espiritu. Anak ko yung kasama mo. Andun pa rin siya. Ang Diyos Ama. Lumuklok sa isang kwan. Kaya minsan binubulong sa kanya. Halos lahat ang pinunta ko mga spiritual, kumukunay at lumuklok sa kanila. Pinupuli nila. Ako, sila ang patuto sa akin. Kahit saan ako pumunta, basta may lumuluklok ay tunay. Ang luluklok mismo, ang siyang
tatanggap sa akin dahil siya ang magpatutulong sa akin, hindi ang tao. Sabi niya, Magandang espiritu pa para sa tao. Ang tao yung magpatutulong sa akin. Kung sino ba talaga ako. hindi ko pinayagan na may pumalag kayo. Kasi kung may tanong kung sino siya, Mm. sino magsasabi ko, walang nakakakilala din sa anak ko. Ikaw lang. Kaya hindi ko pumayag, walang pumasok, pwede magawa. Sabi. Ay, kaya sinabi ko, ganun, siya mga pala yun. Yung nagdala sa akin, 3 beses na sila ay pumunta sa bahay. Ayaw ko, parang ayaw ko, dahil dito sila kilala, nakaputi sila lahat. Tapos, pangalawa, ganun pa rin. Pangtatlong, sabi niya, ngayon, lumabas ako doon sa pintuan, bumaba ang 3 anghel sa harapan ng pintuan ko. Sabi niya, sila ang nagdala ng bato. Kausapin mo yung bato, sabi niya. Sabi ng bato, ako lang ang bato ang nakakalap. Marami kami doon at nasa tabing dagat. Ngayon, ang sabi ko naman, bakit dala niyo ang bato ito? Sabi ng leader nila, yung pinadala sa amin. Ngayon, lumabas ako. Paglabas ko doon, ang 3 anghel, bumaba. Amerikano talaga sila, maputi sila, puting-puti. Biglang ngumit ang pakpak nila. Sabi niya, Master, at kami ang magagabay sa iyo. Sama ka na sa kanila. Sabi ko sa yung leader niya, kumuha pa kayo ng padrino. Bakit pa yung anghel bumaba para ako ay, sabi niya, o sige, 4:00 aalis tayo. Pupunta tayo sa Tagudin. Sinalubong ako, may kwarto na pala ako doon puti lahat at marami sila nakasalubong na sa akin pagdating ko doon. Ang sabi niya sa akin, Lolo Eden, ang tawag sa akin doon, Lolo Eden. Lolo, kung hindi ka sumama, bubuhatin ka namin. Dahil ang yung lolo sa taas at ama at siya ang nag-utos para darating ka dito. Kung ay hindi ka papayag, bubuhatin namin ka dahil yun ang utos sa akin namin sa taas. So, nakarating ako doon sa Tagudin. Doon ko nakuha ang puso, ang mata, ang sapatos, lahat ang nakuha ko. Kung sila ay nagdadasal, ako nakaupo lang ako doon, nakikisalit, parang kasalipusa lang ako doon. Sabihin nila, ang head nila, huwag ka na magdasal dito, sinuhilingan mo. Punta ka na sa tabing dagat, kunin mo ang dapat mong kunin doon, ikunin mo. Pagtapos namin dito, bubuhatin namin dito sa templo. Puso ang mga bato ko, ang karami sa Tagudin. Then, nakatago ang inyong kagamitan sa Tagudin. O sa tabing dagat. Tama rin. Kung nandun ako sa tabing dagat, inaagos ang bato. Ang mga babato doon, sabi nila, bakit? Lolo Eden, kung lumalapit ka sa dagat, ang gandang bato lumalabas. Kung kami naman, hindi namin makikita ang magaganda. Lahat ng mga lumalapit sa'yo may hugis. Hugis ng genie, hugis sapatos, hugis sari-sari, hugis na bote. Dahil bakit? Nakukuha mo ang hipo-hipo lahat. Sabi niya ng ama sa akin, ipunin mo yan lahat dahil inulog ko dyan bilang araw at darating ako at itatanong ko sa iyo kung tinago mo yan. Opo, sabi ko gagawin. Isang gabi sinabi niya sa akin, tinago mo na yung mga kagamitan. Opo, hindi lahat po, sabi ko sa kanya. Bakit? Yung mga iba, pinamimigay ko sa mga taong naniniwala sa iyo dahil kayo ang simbolo na bato. Puro sabi niya, ang bato yan, hindi sa akin yan, yan ang subo sa akin, ang Diyos Ama. Puro mapalad, ang mga bagay binigay ko dahil may basbas na at sinabi ko sa aking Ama, binigay ko sa kanila para protection nila, para kayo ang maging, kayo ang bantay sa kanila. Puso ang sabi ng Ama, maraming salamat dahil ang mga bato, labas at loob ang bato ko. Bakit tayo ngayon, kagabi, kahapon, ang mga bato ko sa kwarto, nilagay sa isang kwarto, nakasilid hanggang baston. Yung mga bato ko sa labas, hanggang doon lang sila, ang loob ng templo doon. Yung sa mismo kwarto ko, mga mahalaga na bato, pinatago sa silid. Tapos yung mga baston ko, tinago sa silid. Sabi niya, itago mo bilang araw pagdating ko at nakaready ka na. Huwag para alam mo na
hindi muna tago. Wag muna, hindi muna taguin dahil nakatago na. Ang sabi ng aking ama. Para si maraming dumadalaw doon sa inyo na uminom na natutog yung Natutokso sila, kumukuha sila. Kumukuha. Kapag kinabukasan, nagkasakit sila. Buong pamilya sila kumuha ng bato. Nandun ako sa kwarto. Pagkuha nila ng bato, kinabukasan, alas 8 sila ng gabi. Kinabukasan, bumalik sila ng alas 6. Hindi daw sila nakatulog. Buong magdamag. Mag-ama sila, mag-ina sila. Dahil ang mata nila ay namumula na namamagara. Dahil masakit daw ang kamay nila. Dahil, sabi ko, anong dahilan? Di namin po alam. Ngayon, pinaupo ko sila. Tapos pinatong ko ang kamay ko. Ang sabi ko, may ginawa kayo na hindi maganda. Ikaw babae, doon ka kumuha ng bato. Ikaw naman, bata ka doon. Sabi na ko, ikaw ng tatay doon. Sabi ng bata, Papa, bakit niya alam na sa kwarto siya? Ang sabi ko, dahil ang bato yan, ako lang nakakalam. Kung ano man nawala dyan, ako lang nakakalam. Dahil sila gusto nila, kung humingi kayo, bibigyan ko kayo. Ngayon sabi niya, gamutin niyo na po ako. Ang sagot ko, hindi ko kita makaya gamutin kung hindi niyo ibalik ang bato yan. Sabi niya, hindi ko na kaya, masakit talagang kamay namin, kamay ko, yung lahat kami, kailangan niyo po gamutin. Hindi, wala akong kakayanan kung hindi niyo ibalik ang bato yan. Bumalik sila tayo ng alas 12, yung punto ng tangali. Sabi ko, oh, bakit ang tagal ninyo? Alas 6 ko umalis, pagbalik nyo, dahil masakit po, hindi namin pagdating nila, balik niyo ang mga bato yan sa mga lugar. Ikaw doon, ikaw dito, ikaw dyan. Binalik nila, katapos pagbalik, kumusta na po? Ang sabi nila, wala na kami sakit. Ganun, wala na kasakit. Ibig sabihin, binalik nyo na. Ngayon, ang tanong ko, kung kumuha kayo, hindi kayo nagpaalam, anong tawag sa inyo? wala ko. Kayo yung nagsabi. Ngayon, pwede kayo kumuha. Kung gusto nyo kumuha, humingi kayo, huwag kayo kumuha. Kung kumuha kayo hindi nagpaalam, anong sagot? Nako. Ikaw yun din ang sumagot ng iyong gawain yun. Hindi nyo alam kung sino ang mga bato yan. Huwag nyo gahan ang bato yan. Ang bato yan, may punot dulo yan, may may-ari yan. Kung alam nyo lang ang tunay na may-ari yan. Ang Espiritu lahat ang nakalagay doon. So, siya lang ang witness. Isa lang ang witness ko. 40 days, 40 nights. Ilang taon na kayo tayo? 81 ko na. O 81. Yung panahon yun, ginamit ka ng Diyos. Ilang taon ka yun? Yung 2007 yun. 2007. Oo. Kasi 19 years na. So 19 years ang inaano. Dahil siya ang tunay ko witness. Ang memory niya, siya pa rin. Mahina ang katawan niya dahil hindi niya natupad ang kanyang binigay na katungkulan. So, puso nangyari sa kanya. Di ba ang sabi sa iyo, Tay? Pero sa takin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ako nagparusa sa iyo kung hindi ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Ang Diyos hindi nagpaparusa yan. Ang lahat, ang mga bagay, hindi tumupad sa kanya, manawawala ng guardian angel. Puso, minsan napapahamak tayo. Kung tayo naglilingkod, ang Diyos ang sa atin, ang angel ang nagbabantay sa atin sa pangalan ni Jesus. Kaya ako tumawag sa inyo doon. Kasi gusto gumaling na. Yes. Ano po? Ngayon, Bangal na. Kasi pag gumaling ako, doon ako. sa templo. Ay, 100%. Sabi niya, doon ka sa templo, maraming mag-alaga sa iyo. Marami, araw-araw may kausap ka doon. Dahil ang templo yon para sa ating lahat. Welcome tayo sa lahat. Dahil yun ang bato yon, mga bato. Tayo ang nagsimula dalawa. May punta kami sa Bugalyon. Nagmamanayaw kami. Ano yung sabi ng mga tao doon? Kung makapasok ka doon sa bundok yun, hindi ka na makalabas. Tayo si Agi. May iwagang bundok yun. Kasama namin malaking tao. Yung turo ko sa iyo, yung report, ang taas. Sa mga likod. Mag-aasawa doon, Bugalyon, taas. Ang sabi niya, sabi ng mga tao doon, huwag kayo akyat din sa bundok. Sabi niya, oras umakyat ka, hindi na kami makababa. Di ba tayo? Ngayon, sabi Agi, dito ako. Kataw sila naman, dito na lang ako, magditay. Sabi ko, wala akong kasama. Ano sinabi ko sa matangkad?
ano sabi, nagtaka ko sabi niya bakit, Ayaw niya rin. bakit naging kapre siya. Naging kapre. Ayaw niya Nasukan. naman umakyat. Nilukan naman Dahil siya ng sa ano kapre. ba yun, talagang ang usap-usap na huwag kayo umakyat dyan. Dahil hindi na kayo makababa, makawawala kayo doon. Ang sabi, wala akong kasama. Ano nangyari, tay? Yung isang matangkad, pumasok sa kanya ay, Bumalik sa kanya yung kapre. tapos, pag gano'n yan, mamaya, gumano siya, oh. Ano po yung master? Sabi niya, punta tayo doon. Ayaw ko doon, takot ako doon. Nandun na ang Diyos Ama. O, sabi ko, akyat kayo, pag-akyat namin doon, may yung bahay ko doon. Doon ko ay nag-pray ako. Doon yung hinto yung kamay ko lahat. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Kung ano man ang bagay ang mga inutos mo sa akin at pinapunta sa akin. Maraming salamat. May guide din. Marami ako guide dahil sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi ako makakarating itong tahanan. Di ba tayo? Oh, ang saya kami. Ilan taon na ako sa inyo tayo? Tagal na rin ano? Oo, 7. 2007. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Siya lang kasi sabi niya sa akin, paano yung nag-capture tayo ng nag-astral tayo sa daan-daan tayo, no? Oo. Meron pa nangyari yun, nasa-drive ako. Tapos, dyan sa, Magalan. mga may paggawa na akin dyan. Sabi niya, ito mo. Sabi niya, bakit? Basta ito mo. Nakapagkaya ako, ganito ako, nakapagkaya ako. Ibubulin ako, sabi niya. Pag nakapag-sleep ako. Hindi. Katabi ko niya, nasa harap ko sa gano'n. Tapos, gumanyan ganyan ako. Nagtaka ako, bakit naging uling yung kamay niya? Hindi ako umalis. Hindi umalis na. Bakit yan? Pati siya mo, kasama namin. Arman, nagtaka mga doon. Nangito yung kamay niya. Bakit ano nangyari? May hinukay ako, sabi niya. Doon sa ilalim ng yung dapur na Ang gawa ng atin. asin. Kaya pala naguling. Hindi ako umalis. Nagtaka, bakit? Ano kami sa sasakyan? Yan niya, nangitin yung kamay niya. Ulit Nasa talaga. na ngayon yung kaya ba nagsabi? Nasaan ang kaya man? Nasa ulap. Nandiyan sa ulap lahat. Inikot namin. Ito Pangasinan, inikot namin yan lahat. Hanggang Manila. Ito. Para naman ako. Kapag astral, akyat. Yung 2,000 halos wala na sila makakuha. Nasa area na lahat. Gusto mong pag-amot para matayo na ako. Yes. Hindi ko naalala mo, nagpakita si Jesus Christ, alas 3 mo tayo, ay alas 4 na no? Nagkabayo. Sinundan ako sa Dagupan. Nagpakita sa akin doon. Alas 3. Tanong mali siya. Kami ni Jesus. Makita doon mula alas 3 ng hapon, alas 8. Bakit po? Sabi ko. Sinusubaybay ko kayong mga anak. Nakaganon siya. Sabi niya. Nakaganon tayo. Parang pan. Nakaganon siya. Katapos Sa kabayo. nakabayo, naka-Christmas light siya. Paikot. Kami ng dalaw sa tayo, nandun si Jesus Christ, ama. Sabi niya, ang layo. Gusto mo tawagin ko? Sabi ko na. O sabi niya, sige nga, tawagin mo. Ama, gumano pa sa akin, no? Patay. Sige, babalik kami dyan. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Nagtapos siya. Doon sa malayo nakita. Malaki siya. Kaya sabi ko, nakita mo tayo. Sabi, doon kami ng ano. Gusto mo tawagin ko? Ang tawag ko, lapit. O, tawagin ko muna. O, ama, luminom hindi. Labi na rin. May building na pala. May building. Natapang. Wala na, hindi na mo. Dahil isipin mo, sa layo yun. Sabi niya, paano mo narinig? Paano niya narinig? Ano tayo? O, isipin mo, naka-retire pa siya, parang kalesa, nasa taas siya, katapos. Marami ko parang hindi ko pa rin paniwala. Sa kanya, siya lang ang binigyan ng Diyos. Dahil siya ang
retired siya ang principal. Tapos na ang kanyang mga anak at siya ang pinili ng Diyos. Mapalad na, sabi ng Ama, mapalad ang aking mga pinili. Di ba tayo? Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, maraming salamat. Ito ang tunay ng witness ko. Walang iba, siya at ako. Ako at siya ang nakakakalam kung ano ang simula. Hindi wala nakakalam ng pamilya, wala. At pumunta pa rin tayo sa Balongo. Sila lang nakakita, no? Yung 7 years old ang anak, ang bata. Ang sabi ko, atin na tayo sa susundo na sa susunduin na tayo ng kabayo. Sa Balongo, atay. Ako naman nagkamali. Nakita niya, yung kabayo may corona. Yung siya may corona din. Bata pa doon. 7 years old. Tinuwi niya lahat. Sabi, tatay, sabi niya, ito. Ang sabi ko sa kanya, magdala ka ng 3,000. Huwag ka magdala ng lisensya mo, damit mo, at yung pera, 2,000 sa prutas, 1,000 gasolina. Iwanan natin sa sakya sa Baykubo. Yung 2,000 na prutas, yun, kinain namin doon sa Balongaw. Pagdating doon, may bubugtan daw niya ang mga pintuan. May pintuan. Ang bato, dalawang sako binuwat ko. Binuwan niya yun, yung dalawang ako. Dahil namin, nagtaka ko, paano, ginagyan mo doon sa bag? Puno-puno na bato. Eh, tumigaw, hindi mabubuhat yung isang. Isang bato. Dalawang bato. Ginagata mo yung putik hanggang dito. Sa palayan